Alam mo, kasalanan mo lahat talaga to, Julius. Julius, umakyat ka kasi sa... umakyat ka kasi dun sa ano. Okay, for context, lagyan natin ng context, Doc J, di ba? Kasi yung ano, yung kabilang kampo galit, kumalat. Ang kumakalat, clip ang kumakalat. So ikaw, ano yung kwento para sa mga di nakakaalam? Tingnan nyo yung full video, wag yung clip lang. Kasi yung ano yan, Cebuano rumor namin yan eh. Parang pag sinabing puting itlog, isa puting tao, foreigner. Kasi I'm referring to Sunny Edwards. Ba't doon pa siya umakampi na gusto niyang lumaban si Nochinga kay Edwards. Ba't ayaw niya ibigay yun sa number 1 contender, which is Christian Araneta. Yun. Kasi ang nangyari, this went on Facebook, this went on X, this went on, major yun yung 2 major platforms, X tsaka Facebook. So, Nochinga avenged his loss, so he's now the IBF champion ulit against Curiel. So he won against Curiel. Sa IBF, ang number 1 contender si Christian Araneta. Pasok ngayon si Sean Gibbons na binigay niya pinasok niya sa equation si Sunny Edwards. Kasi parang, tawag dito. For full context, mapakita ko yung actual tweet that stemmed everything. But this is a tweet. So, a guy by the name of A. Joaquin Arrieta posted this. UK big fight in the making, another Knucklehead Sean versus Sunny Edwards matchup. Will Knucklehead Sean finally get a win against Sunny? Pero kasi, here's the thing. I believe, he can correct me, he can give his side on the show. Itong tao na to, si Anthony Joaquin Arrieta, is from Viva Promotions, who that one of the companies ni Sean Gibbons. So basically, parang nangyari, he's speaking on behalf of the company. Na parang ang dating ng pwesto si Christian Araneta. Next na sa title si Christian Araneta, ba't ka pa pabanggit ng ibang? Saan niya nakuha pala yun? Saan niya nakuha yun? Sino nag-announce nung UK Fight in the Making para i-report niya yun? Siya lang. Nag-post siya ng ganyan. Interested siya. Kasi si Sunny Edwards mismo, napapakita ko ulit, si Sunny Edwards mismo, nag-express ng interest for a title fight, I guess. And ni-retweet na so ano siya, quoted tweet siya. So nag-tweet nag-post si Sunny Edwards, great stoppage by Nochinga, whether there's no blah blah blah. Quinote, para nag-quote, ano ba pag X? Quote X, re-X, pero retweet pa rin yung nakasulat sa di ba? When you retweet pa rin. So, basically, nag-requote siya ng tweet na sinabi niya, UK Fight in the Making. Yes. So, ngayon, nag-react ngayon si Omega. Rightfully so. Kasi, technically, pinag-usapan namin ni JC to, bastos to for Christian Araneta kasi Christian Araneta is the number 1 contender. So, ngayon, Doc J, first, for context to sa mga manonood, para ma-educate tayong lahat. Sa status ni Christian Araneta, siya yung number 1 contender. Siya ba dapat talaga yung mandatory or siya ba talaga yung dapat humarap or pwedeng sabihin ni IBF, Christian, wait muna, ito muna, Pwede sinabing hintay ka muna basta unification yung lalabanan. So excuse me. Okay. It's either you go up at 112 or stay sa 108 pounds and face Araneta. Hindi yung napapababae. Gusto nila pababain pa si Edwards daw sa 108. Hindi pwede yan. So technically talaga, ang nangyayari dito, lumalabas, gustong isang tabi talaga si Christian. Kasi ako, nag-reply din ako doon. Sabi ko, ang number 1 contender, si Christian. So pagkakaintindi ko, dapat si Christian ang dapat, di ba? Yes. Tama ba, Doc J? Dapat si Christian talaga. Whether kahit sino pa yan. Kahit sino, walang pwedeng mag-cut ng line, di ba? Kaya pinagtrabahuan namin di ba? From the rankings, umaakyat, nag-i-invest tayo ng mga laban, nagbabayad tayo ng mga gandang kalaban, di ba? Nag-invest tayo
mag-Amerika, kahit saan papunta, para sa laban na yan, di ba? Yan yung inaano talaga, yung final test talaga, yung World Championship. So, unfair naman, si Christian, ginagawa niya lahat, di ba? Put all the hard work para marating niya ngayon kung ano man yung status na ngayon. So, tapos, gano'n lang, may politics konti, di ba? Pangit naman yung gano'n. Kaso kasi, merong isang personality sa community natin na naggalit. As nasa bahay ako, boss ko, sumasabog yung phone. Sabi ko, ano nangyari dito? Tapos maya-maya si JC, sabi niya, huy, tignan mo nga, may nagagalit kay Doc J. Sabi ko, putang ina, sa pagtingin ko, anak ka ng weteg naman. So, binasa ko ngayon. So, ito yun So, nag-live si Silver Voice. Ngayon, si Silver Voice, wala kaming personal na hindi ko siya, nakikita ko siya sa event, nagbabatian kami. Ako naman kasi, si Silver Voice naman kasi, matagal na rin sa boxing community yan. I mean, it's admirable how the work that he's done, and yan nga, is still part of the community. So, marami na rin yung camps. Sabi nga ni JC, marami na yung camps na napagdaanan. So, this guy knows a lot about the community. So, ngayon, nakakapagtaka na he reacted that way papunta kay Doc J. Then, galit siya sa live niya eh. So, tapos, na-clip, yan yung problema sa internet ngayon. Na-clip yung isang sinabi ni Doc J na hindi nyo, so ngayon, tama si Doc J, panoorin nyo yung buong live para magkaroon kayo ng context kung ano talaga yung sinabi niya. So ngayon, Doc J, ano ba talaga yung sinabi mo? Kasi puro puting itlog yung kumalat na clip. So ikaw, ano yung sinabi mo before? Ano yung conversation before? Doon ka pa pumapanig sa gusto pa lumaban si Edwards kay Nutsinga. Mas gusto mo sa mga puting itlog. Sabi sa Edwards puti eh. 'Di ba? Kaya sunny side up na itlog, 'di ba, sunny? Yung ganoon. Teka lang, kasi kahit ako, kasi nagbibisaya kasi si Doc J dun sa video. Kasi para sa akin, okay? So, tingnan natin, ihabol natin si Tito Carl sa chismis. Kasi ngayon, pagkakaintindi ko rin kasi, ang pinapatunguhan ni Doc J, si Sonny Edwards, hindi si Sean Gibbons. Diba? So, bigay natin kay Silver Voice yan. Tama naman, di ba? Team MP sila, Team Sean Gibbons sila. So, pag ano niya yun, pagtatanggol niya yun, okay yun. Ang problema, ito yung sinasabi natin. Pag walang context, mali. Mali yung pinapatunguhan niya. So, ikaw ngayon, Doc J, anong nangyari nung pagtingin mo sa telepono, sigurado, maraming tumawag sa'yo, maraming nag-message sa'yo. Ano yung initial reaction mo? Kasi nung pinanood ko yung live niya, no? Tinatawagan ka raw niya. May nagagalit pala sa akin habang ako tulog. Pwede ko, ganito na. Wala, ganun naman talaga eh, pag social media eh, ganun naman talaga eh. So para at least, 'di ba, para magkaroon tayo ng linaw kasi mahirap yung ganyan eh. Pag hindi natin kasi pinakinggan yung panig ng mga tao, pag-usapan natin ganito na mahaba para may proper na kwentuhan at context, malulos in translation yan eh. Mapapasama yung mga tao at yung mga community members natin. So kumalat yung sikat ngayon si Doc J for good or bad reasons. Ikaw ba tumatawa ba? So, bago magtanong si Tito JC, has anybody from MP Promotions or Sean Gibbons reached out to you, or have you talked to anybody from them clarifying yung wala, hindi nga sila yung pinapatawaan ko eh. Yun nga, yung mali yung pagkakita. Ba't ako di ba? Wala nang Tito JC. Maraming tanong to. Nga eh. Dahil kasi paliwanag ko lang, kung sa mga ganitong situations, kung may napanood kayo video clip pero hindi nyo alam yung full context, you can either find the full video or try to research about it. Ako nga, hindi ko napanood yung full video, but I tried to trace kung ano ba yung dahilan. Doon ko nga nalaman, doon sa post, doon sa tweet, doon sa retweet na yon, Doc J was talking about another person. Ang dating din kasi, before you react, talagang kailangan, alamin mo kung ano yung situation, di ba? I mean, it's normal for people to violently
react sa biglaang balita na ganyan, na akala nila negative about someone they care about. Pero, yun nga eh. Do you think itong ginawang pagla-live ni Silver Voice or ni Mark Luntayaw last night will affect yung magiging case nyo against Nochenga, considering mukhang... Hindi naman siguro. It depends sa sa IBF yan, kasi yung sanctioning body naman talaga. Ito pa, naka-misleading lang konti kasi platform ni Kuya Lods yun eh. Kaya, hindi ko alam niya, yung may meaning pala yung puting itlog sa kanila. So, kaya nagtawanan sila. Ano pinagtatawanan nila? Hindi ko alam eh. Pero yung talaga yan, yung Cebuano rumor talaga yan, pag foreigner na puti, it's ganyan yung tawag namin. So talagang... So at least malinaw yan. Di ba? Malinaw tayo, ang pinapatunguhan ni Doc J doon, si Sonny Edwards. Kasi ako, based on sa pagkakaintindi ko doon sa video, ang context ng conversation niya, tuloy-tuloy kasi pa Sonny Edwards, hindi niya tinitira si Sean Gibbons. So now, kahit naman sabihin natin na sumingit si Knucklehead Promotions or si Sean Gibbons sa eksena na gusto niya ipasok si Sonny Edwards sa equation nung contendership against Nochenga, di ba? That's the business side of boxing, di ba? That's the business. Kahit sinong manager promoter, di ba? Pag sa tingin mo kaya ng bata mo, sige, papasok sisingit ko yan. Pag nakalusot kasi, sayang, di ba? Pero yun nga, if we're following rule sets and mandatory, dapat si Christian Araneta talaga. So, at least on that, ako kasi, di ba, pwedeng mali ako, pero ako, sinabi ko yun nag-reply ako doon na, hindi, dapat, ang next in line, si Christian Araneta. Why are you cutting the line? Sabi ko nag-reply ako kay Sonny Edwards noon. Sabi ko, parang, sino sabi sa'yo, pwede ka mag-cut ng line, di ba, na dapat si Christian Araneta from Omega Sports Promotion. Are there any updates sa side naman ni IBF, yung sanctioning body naman tayo? Meron yatang, hindi ko alam, pero alam ko may nag-email na mag-email yung IBF. Yan. So we will wait further announcement kung anong sasabihin ng IBF dito. Management yung nag-handle sa mga ganyan eh. Okay. Ayan. Dito JC. Nung nag-reply kasi si Franco dun sa tweet ni Sonny Edwards, may isang reply dito si Sonny Edwards sa kanya. He said, kaya daw siya yung mas ideal because he has an IBF ring. Ayun, yun daw. May IBF ring daw. Parang, what the hell? Paki-explain dito, JC. Paki-explain. Kasi I looked it up. Tinitingnan ko, ano ba tong IBF ring na to? Apparently, some champs are given an actual ring that has the name na nakalagay kung anong belt ang hawak nila. He was a former champion. So, nabigyan siya nun. But, does that warrant someone na to be able to cut off the line? Dude, what is the ring for? Parang novelty lang siya. Wala, parang memorabilia mo na naging okay. Merch lang siya. Ganun. Uy, nanalo ako ng belt. Tangina si Carl. Merch. Memorabilia nga Tangina naman to, merch. Parang additional token of appreciation for him because he was a champion. He was able to defend naman kasi yung previous belt niya for 4 or 5 times parang before he lost, parang ganon. So, I guess doon may ring siya na nakasulat yung division where he was champ. And feeling niya para bang that gives him a pass para makalusot sa linya. That sounds wrong, di ba, Doctor? Tingin ko hindi siguro, hindi naman ganun eh. Kasi kaya nga may division di ba? Nga eh. Kaya nga ginanon-ganon nila yan hindi naman yan kanya-kanyang liga yan So, wala does it make sense kung may ganyan ka? Para lang yung token niya, matagal niya dinepensahan, tapos hindi na siya champion ng IBF, parang ganun yan. Parang diploma niya. Itong gulo na nangyayari ngayon, what's the next step for Omega Boxing? Well, focus pa rin sa goal namin. Tuloy pa rin naman kami. Wala namang
Gulo lang sa social media lang yan. Hindi naman magkakagulo naman talaga. Wala naman eh. Di ba? Tuloy pa rin sa operations, tuloy pa rin sa mga negotiations. Iwasan mo daw. Ba't ko iiwasan? Ha? Ba't iiwasan? Ang dami nag-send sa akin ng clip. Sabi ko, teka lang, baka maya-maya so tignan natin yung buong kwento. Kasi ang dami rin niya sinabi. Parang, nung nangyari ngayon, minessage ko sabi ko, Jave, sabi ko, tanga na, baka maya-maya, may alitan kayong hindi alam ng publiko, ha? Baka meron kayong tampuhan na. Dami niya sinabi, eh. Di ba? Walang bad blood kay SB. Ewan ko lang ba't ganun, biglang ganun. Pero, hindi, well, ang dating kasi, because may mga rumors din na sila John Riel, sila Tata, it seems to be considering to, kaya nga parang, kaya ngayon parang sinabi ko kanina, yun nga, nangyari kasi yun sa platform kasi ni Kuya Lobos, kaya parang pangit tingnan. Di ba? Kagaya, pero pag yung tas paakala niya, trainer ako ni Cuadro Alas, hindi naman ako yung trainer eh. Oo nga. Di ba? Wala naman din nagsabi na ikaw yung trainer. Actually, mga vloggers na iba nagsasabi na ikaw nga, may nakita ako. Anak na. Anything concrete about itong pagte-training nila John Riel sa Omega anytime soon? Sabi ng ng mga handler niya, gusto daw train. Pero yun nga kung sila gusto nila pumunta ng Omega, okay, kahit sino naman nakakapunta doon eh. Diba? Lalo na yung may mga parating na World Championship fight. Marami nang pupunta doon sa Omega. Yun nga, pag pumunta sila doon, di tingnan muna natin, di ba? Hindi ba naman masasabi, tingnan mo yung chemistry. Ayaw ko mag-commit muna. Gusto ko muna patakbuhin muna. So, titingnan natin. Kaya siya nagsalita ng gano'n. Pero parang ang dating is itong si Silver Boys does not want to listen to anyone else. Kung ano na lang yung narinig niya, yung pinaniniwalaan niyang naintindihan niya, yun na lang ang feeling niyang. Yun nga alam ko di ba may bad blood sila sa team kasi meron. Naintindihan ko kaya ganun yung reaction niya. Kasi di ba sa platform nga ni ni Jason yun. Kaya yun yung yun talaga yung painit. Di ba? Kung dito siguro nangyari yun, baka wala lang yun, no? Alam mo, kasalanan mo lahat talaga to, Julius. Julius, umakyat ka kasi dun sa umakyat ka kasi dun eh. Yun yung dyan. Feeling ko yun. Puta, may nag-comment pa dito. Tignan mo nga to. Puta kayo ng channel to, Kaplato TV. Tignan mo. Yeah, pagbigyan natin yan. Tignan mo. Magkakakilala po sila, okay? Magkakakilala po yung mga yan. Walang, kahit nasabihin mong, ito yan eh, si Combat Sports Community, medyo magkakakilala yung tao dyan, na kung may ganyan ang dali-daling mag-message ni Sean Gibbons kay Julius. Julius. Diba? Or pwedeng may taong mamagitan, mag-uusap sila to clarify these things. Para hindi lang din mag-escalate ng ganyan. Nagme-message nga kami ni Sean Gibbons eh. Diba? Nag-chat kami minsan tatanong ako sa mga status ba, ng mga boxer. Wala naman eh. Yung ginagawa lang talaga malaking issue talaga. So, talagang hindi. So, ang conclusion talaga nito, kasalanan talaga ni Julius to. Bakit kasi siya dun sa... pumunta kasi siya dun sa live ni Jason eh. Diba? Yan talaga. Yan ang punot dulo dyan. Diba? Ayan, sabi nga ni John, misunderstanding lang yung Sean Gibbons Doc J issue. Iba kasi if taken out of context, especially if the speaker is using a dialect or cadence not familiar to the listener. Tama naman. Tama naman. Kasi yung mga listener doon sa kabila, halos mga Bisaya ba? Yan. Si TNC, nag-agree si TNC sa atin ngayon. Oo nga, si TNC. Ang mali kasi, yun nga, hindi ko alam yun eh. First time ko umakyat doon sa sa kay Jason. First time.
Diba? Ito naman pala si Julius kasi fanning the flames eh. So, may rumor na ikaw magte-train kay Tata. Ngayon, tapos nag-aaway-away yung mga fans ni Tata tsaka nung mga anti-Casimero. Tapos, parang pinopropose ngayon, ikaw yung mag-head coach dahil lalaban daw uli si Tata. Eh, hindi rin talaga nakatulong na umakyat ka dun sa lahat ng speculation ngayon, puta, umakyat ka dun. Tapos, puta, bad trip ka. Bad trip ka kasi nilalaktawan si Christian, anak ng wete yan. O, yun ang ano ngayon.